Ina at ama ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo walang birth records. Mayor Guo hinamon na sumailalim sa lie detector test. July 29 na pasukan para sa school year 2024-2025 tuloy na. Pagsasagawa ng Saturday classes, hindi na kailangan ayon sa Department of Education. Konsultasyon para sa planong pagtataas ng sweldo sa mga manggagawa sa National Capital Region sisimula na bukas. Mahigit 11 million backlog sa mga plaka ng motorsiklo, kumpiyansang matatapos ng LTO hanggang June 2025. Distribusyon ng plaka sa mga TODA isasagawa sa iba't ibang lugar sa bansa. Philippine Navy maaaring gumamit ng aircraft satellite at tracking devices sa isasagawang investigasyon sa mga umano'y ibinaong tubo sa Bajo de Masinloc. Tulong ng ibang bansa, posibleng hingin. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Inamin ngayon ni dating hepe ng Western Command na si Vice Admiral Alberto Carlos na nakausap niya sa telepono ang isang Chinese official. Gayunman nilinaw ng opisyal na wala siyang pinasok na anumang kasunduan sa China na magkukompromiso sa national interest ng Pilipinas. Ito ang balita ni Dante Amento. Early January this year, sir, I received a phone call from the Chinese military attaché, sir. Can you identify him or her? It's the Senior Colonel Lee of the Chinese Embassy. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na si dating Western Command Chief, Vice Admiral Alberto Carlos, kaugnay sa kontrobersyal na isyu na umano'y pakikipag-usap ng isang AFP official sa Chinese diplomat ukol sa sinasabing New Model Agreement sa Ayungin Shoal. Sa kanyang pagharap kanina sa Senate Committee on National Defense and Security, sinabi ni Carlos na nakatanggap siya noon ng tawag mula sa isang nagngangalang Colonel Lee mula sa Chinese Embassy. Ayon sa opisyal, hindi niya alam ang buong pangalan ni Colonel Lee. Gayunman ilang beses niya umano itong nakita sa ilang mga diplomatic events at espesyal na okasyon sa AFP. Base sa salaysay ni Vice Admiral Carlos, tumagal noon ng nasa 3 hanggang 5 minuto ang kanilang naging pag-uusap ni Colonel Lee kung saan natalakay umano nila ang mga pamamaraan upang maiwasan ang lalo pang paglala ng tensyon sa West Philippine Sea. I received the phone call, sir. I did not initiate the call. And we talked about how to reduce the tension in the West Philippine Sea, particularly during our rotation and resupply mission in Ayungin Shoal. We were exploring ways, sir, to reduce the tension. Having coming from the December 2023 RORE, sir, where our supply ships were water cannon, and we were planning for the next RORE. Mariin namang itinanggi ni Carlos na may pinag-usapan sila ng Chinese official ukol sa umano'y New Model Agreement. Hindi rin umano niya pinayagan ang pagre-record ng kanilang naging pag-uusap. We did not discuss the new model. We did not discuss the term common understanding, new model were not part of our conversation. So I have not given my consent to record to anybody, and I have not been asked for permission to do so, Mr. Chair. Matapos pumutok ang balita ukol sa umano'y New Model Agreement, sinabi ni Carlos na hindi na muli sila nagkausap ng Chinese military attaché. Gayunman nagpadala pa rin umano ito ng Viber message sa kanya sa nakalipas na 2 araw. Subalit hindi na umano siya nag-acknowledge pa sa mensahe nito. Handa naman ang dating Westcom chief na idetalye sa isang executive session ang naging pag-uusap nila ni Colonel Lee ukol sa kung papaano mapahuhupa ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, partikular na tuwing nagsasagawa ng resupply mission. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-host ng dinner kagabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa ilang mga senador at kanilang asawa. Kasunod ito ng nangyaring pagpapalit ng liderato ng Senado. Sa litratong ipinost sa Instagram ng First Lady, makikitang present sa pagtitipon ng bagong Senate President
na si Francis Escudero at asawang si Hart Evangelista. Gayon din sina Senators Rafi Tulfo, Mark Villar, Cynthia Villar, Robin Hood Padilla, Alan Peter Cayetano, Francis Tolentino, Sherwin Gatchalian, Loren Legarda, Pia Cayetano, Jingo Estrada at Grace Poe. Kasama rin dito ang asawa ni Senator Bong Revilla na si Cavite Representative Lani Mercado Revilla at asawa ni Senator Coco Pimentel na si Katrina Yu Pimentel. Hindi na napag-usapan sa dinner ng mga senador kagabi kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang biglaang palit liderato sa Senado. Ayon sa Senate President Francis Escudero, nagpaabot lamang sa kanya ng pagbati ang Pangulo. Wala rin umanong ideya si PBBM kaugnay ng rigodon sa Senado. Hindi rin umano natalakay ang issue sa charter change at iba pang may kinalaman sa trabaho. Paglilinaw ng mambabatas, matagal na ang naging imbitasyon ng palasyo sa mga senador. Hindi. Quite frankly, it was not talked about. I was not asked. All he said was he was in Dumaguete and Bacolod, and by the time he landed, he was informed. He never knew about it because he was in Dumaguete and Bacolod, and by the time he landed, he found out that there was already a change and it was finished. That was what he told me. Pinalaya ng piskalya ang 2 miyembro ng Special Action Force na inireklamo ng alarm and scandal. Ang mga ito rin ang nahuling nag-moonlighting matapos na mag-sideline bilang security escort ng isang POGO official. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kanina po ay naglabas po ng resolution yung prosecutor's office na humawak po ng kaso at ang nakalagay po doon ay yung 2 po ay were released for further investigation po. Nakalabas na ng kulungan ang 2 miyembro ng Special Action Force na natuklasan nagmumoonlighting o may extra umano bilang security ng POGO official. Nakalaya ang mga ito matapos magdesisyon ng piskalya na palayain ang mga ito para sa mas masusipang investigasyon. Gayunman, sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na agad na ipinasundo ang mga ito ng pinuno ng SAF. Yung 2 at dadalhin po sila doon po sa headquarters po ng SAP sa Santo Domingo, Santa Rosa at mananatili po sila na doon po sa headquarters po ng SAP hanggat dinidinig po itong kaso sa kanila. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na bukod sa 2 pulis, kasama din sa isa sa ilalim sa restrictive custody ang 5 opisyal at 2 pang tauhan ng SAF. Kabilang sa mga inalis sa pwesto at inilagay sa restrictive custody ay ang isang battalion commander na may ranggong lieutenant colonel, 2 company commander na may ranggong captain, 2 platoon leader na may ranggong lieutenant at 4 na police non-commissioned officer. Maliban nga po dito sa 2 ay umabot na po sa level nga po ng battalion commander yung ginawang pag-iimbestiga po at they were already relieved from their post. Nauna nang sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na nakatalaga ang 2 SAF sa Mindanao at hindi trabaho ng mga ito ang magsilbing security escort ng isang individual. Ang 2 pulis ay nahuling nagmumoonlighting matapos na mag-away sa isang exclusive village sa Muntinlupa kung saan nakatira ang iniiskorta nilang Chinese. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilapatan ng paunang dunas ng UNTV News and Rescue ang mga natamong sugat ng isang binatilyo matapos masangkot sa isang riot sa Tacloban City kaninang madaling araw. Sa Zamboanga City, sinaklolohan din ng UNTV Rescue ang isang lalaking nahagip ng motorsiklo habang tumatawid ng kalsada. Ito ang balita ni Cyrix Remanes. Tulong muna bago balita. Duguan ng madatnan ng mga otoridad ang isang 15 anyos na binatilyo matapos masangkot sa isang riot sa Barangay 100 Scandinavia, Tacloban City, pasado alauna kaninang madaling araw. Nagtamo ng sugat sa magkabilang paa ang biktimang kinilalang si Lito Incomio Jr. na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue. Ayon sa biktima, naglalakad lamang siya at ang 4 pang kasamahan nito nang bigla na lamang silang mapagdiskitahan at pagbabatuhin ng mga nakasalubong itong grupo ng mga lalaki. Base naman sa kwento ng mga nakakita, riot ang nangyari kung saan mga grupo ng kabataang sangkot sa mga gang group sa lugar ang sangkot.
Matapos lapatan ng pahunang Lunas ang mga natamong sugat ng biktima, tumanggi na ang tatay nito na dalhin pa sa ospital ang anak. Agad ding nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang tawag mula sa Zamboanga 911 kaugnay sa binatilyong nabangga ng isang motorsiklo sa Crispin Atilano Street, Barangay Tetuan, Zamboanga City, alas 9:10 kagabi. Kinilala ang biktima na si Sally Muso, 17 taong gulang. Nagtamo ito ng hiwa sa labi, hiwa sa noo at gasgas sa baba na kaagad namang nilapatan ng paunang Lunas ng UNTV News and Rescue. Ayon sa nakakita sa pangyayari, patawid sa kabilang kalsada ang binatilyo nang bigla namang sumulpot ang motorsiklo dahilan upang mabangga ito. Matapos malapatan ng first aid ang biktima, dinala ito sa Zamboanga City Medical Center. Cyrix Romanes, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang dahilan ng Department of Health o DOH upang maalarma sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Singapore. Ayon sa DOH, may mga sakit ngayon na mas dapat katakutan ng mga Pilipino na top killer sa bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Luckily, even the one in Singapore is mostly respiratory tract infection, ubo-sipon, common cold like. So, I'm not thinking border control, mandatory mask. I'm not thinking that. Hindi irerekomenda ng Department of Health ang pagpapatupad ng mahigpit na border control o travel restrictions sa gitna ng pagtaas ng kaso ng COVID-19, partikular na sa Singapore. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, lumalabas sa initial na monitoring, hindi nakamamatay ang naiulat na subvariants na KP.2 at KP.3 na pinangalan ng flirt variants. Mabilis siyang makahawa because of the outbreak in Singapore. So it's contagious but it's not virulent, that doesn't kill. Kasi wala pa silang reported deaths. Right? So yun ang binabantayan natin. The behavior of this new variant. That's why it's a variant under monitoring. We're monitoring it. And we'll look at it. Maybe it's nothing to worry about. So, or maybe it will just die down from the activities there in Singapore. Sa kabila nito, ayon sa DOH, patuloy silang magbabantay sa naturang variants na under monitoring ng World Health Organization. Pinapayuhan ng kalihimang publiko na ugaliin pa rin ang minimum public health standards. Kung may sakit o inuubo, mas mabuting manatili muna sa loob ng tahanan at mag-face mask kung kinakailangan. Ayon kay Secretary Herbosa, may mas dapat na pagtuunan ng pansin ang publiko ng mga sakit na nangungunang dahilan ng pagkasawi ng mga Pilipino. Tatakutin kita kung anong dapat mo makatakutan. Pangataong Pilipino namamatay sa heart attack and stroke, cancer, diabetes. Kaya naman sa pulong sa Malacanang kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tinalakay ang mga reforma sa healthcare system, tulad na lamang ng pagtutok sa primary care services sa mga munisipalidad at mga liblib na lugar. Ayon kay Secretary Herbosa, ilulunsad ng DOH ang mobile clinic para sa mga lugar na ito. Pinaplano rin ng gobyerno ang deployment ng boat o floating clinics para naman maabot ang mga island barangay. Bukod rito, nagpahayag rin ng pagkabahala ang DOH sa pagdami ng mga kaso ng may human immunodeficiency virus o HIV. Pero ang ating mataas ay yung new cases. 55 new cases a day. Highest in the world. That's why we need to stop. Ayon sa DOH, mas dapat paigtingin ngayon ang edukasyon sa mga kabataan na pangunahin ngayon na nagkakaroon ng HIV. So I actually had a meeting with Sarah, Secretary Sarah, kasi we need to educate our youth. They're more, nag-experiment and curious. So, what condom use? May PrEP ngayon. The other thing is there's PrEP. These are drugs that you can take after having risk exposure. So yun yung pwede increase. Tapos yung testing, very important to make available testing. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez mula sa Vietnam. Ann, kumusta naman ang atmosphere dyan sa Vietnam kasunod ng pagtatalaga ng kanilang bagong presidente? Magandang araw, Monica. Yes, lumabas na nga ang resulta ng naganap na halalan
sa National Assembly ng Vietnam at ang Minister ng Public Security na si General To Lam ang nahalal na bagong presidente ng Vietnam. Maganda ang popularity rating ni General To Lam. Majority ng boto ay nakuha niya at maayos din ang performance niya bilang Minister ng Public Security base sa mga ulat. Paniwala naman ng ilang mga analysts na itong pagkahalal ni General To Lam ay isang stepping stone para sa mas malaking posisyon na inihahanda sa kanya. Sa mata naman ng publiko, Monica, hindi kasi ganun ka-vocal ang mga Vietnamese pagdating sa politika, mainly because this is a communist country. So mostly payapa kapag may mga ganyang mga bagong nahahalal na presidente, hindi gaya sa atin dyan sa Pilipinas. At hopefully ay tumagal siya at matapos niya ang kanyang termino bilang Pangulo, dahil alam naman natin na yung dalawang naunang president sa kanya ay nag-resign. So hopefully ay matapos niya ang kanyang termino, which will end in 2026, Monica. Sige, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig. Thank you. Nanumpa na bilang bagong presidente ng Vietnam si General To Lam, kasunod makuha ang pagsang-ayon ng halos lahat ng miyembro ng National Assembly kaninang umaga. Sa kanyang swearing-in ceremony, sinabi ni Lam na isang malaking karangalan at responsibilidad ang mapili bilang pinakamataas na leader ng kanilang bansa. Ituturing din niya itong magandang oportunidad para makapag-ambag sa bayan at sa mamamayan. Si Lam ay dating Public Security Minister ng Vietnam bago maitalagang Pangulo. Humingi ng paumanhin ang pamunuan ng Singapore Airlines sa nangyari sa kanilang eroplano na ikinasawi ng isa nitong pasahero. Tiniyak din ng airline na makikipagtulungan sila sa isasagawang investigasyon sa nangyari. Ito ang balita ni Rajan Bolivar. On behalf of Singapore Airlines, I would like to express my deepest condolences to the family and loved ones of the deceased. We are very sorry for the traumatic experience that everyone on board SQ321 went through. Labis na ikinalungkot ng Singapore Airlines ang naranasan ng extreme turbulence ng kanilang eroplanong galing London patungong Singapore kahapon. Ang naturang insidente ay nagresulta sa pagkasawi ng isa sa mga pasahero habang marami ang nasaktan. Ayon sa Chief Executive Officer ng airlines na si Goh Chung Fung, handa silang makipagtulungan sa anumang isasagawang pagsisiyasat sa nangyari. Tiniyak din ito na mabibigyan ng suporta ang lahat ng pasahero at crew na naapektuhan. Family members and loved ones of those on board SQ321 can call our hotlines for further assistance. Once again, our deepest apologies to everyone affected by this incident. Please be assured that Singapore Airlines is here to help and support you during this difficult time. Nagpaabot na rin ng pakikiramay si Singapore Prime Minister Lawrence Wong sa pamilya ng nasawi. Ayon sa Ministry of Transport ng Singapore, iniimbestigahan na nila ang nangyari at magpapadala rin ng tauhan ng US National Transportation Board para tumulong sa pagsisiyasat. Galing ng Heathrow Airport ang eroplano na may sakay na 211 passengers at 18 crews at patungo sana ng Changi Airport. Ngunit nakaranas ng sudden extreme turbulence sa may bahagi ng Irrawaddy Basin sa Myanmar, kaya nag-emergency landing sa Bangkok, Thailand. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipagbabawal ng South Korea ang pagpapalabas ng isang viral video na naglalarawan kay North Korean leader Kim Jong-un bilang isang friendly father at great leader. Ayon sa Korea Communication Standard Commission ng Seoul, ang nasabing video na trending ngayon sa TikTok ay maituturing na paglabag sa National Security Act ng bansa. Inihahalin tulad nila ito sa psychological warfare laban sa SOCOR dahil ipinalabas at ipinost ito sa isang channel sa labas ng North Korea at nakatuon sa pagbibigay pugay kay Kim. Ang ban request sa 29 versions ng video ay bunsod ng request ng National Intelligence Service ng South Korea.
Gayunman, hindi na idinetalye kung paano ito gagawin. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Nasa ospital sa Bangkok, Thailand ang 5 Pilipinong kabilang sa mga sakay ng Singapore Airlines na nakaranas ng turbulence. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, nakikipag-ugnayan na ang Embahada ng Pilipinas sa Thailand sa mga Pilipinong lulan ng naaksidenteng eroplano. Hindi na naglabas ng ibang impormasyon ng DFA patungkol sa pagkakakilanlan ng 5 Pilipino. Mainit na issue pa rin ang pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go. At sa muling pagharap niya sa Senado kanina, inulan siya ng tanong tungkol sa totoo niyang pagkakakilanlan. May mga nagdududa rin at nagsasabing posibleng nagsinungaling ang ama ng alkalde sa mga inilagay na impormasyon sa birth certificate nito. Ito ang balita ni Herlin Delgado, live. Magandang gabi, Herlin. Ano ba ang paliwanag ni Mayor Go sa mga kumukestyon sa kanyang pagkatao at hindi lang sa kanyang pagkatao, pati doon sa mga entry ng kanyang ama sa kanyang birth certificate? June, para nga doon sa mga ilang mambabatas pagkatapos nga ng pagdinig ay mas maraming tanong kaysa sagot ang lumabas sa pagdinig ngayong araw. Sa ika-8 pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, muling binusisi ng mga senador ang totoong pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Dito muling sinabi ng alkalde na isang kasambahay noon ang kanyang ina na nagngangalang Amelia Leal batay sa kanyang birth certificate na hindi umano niya na nakita at iniwan lamang din umano siya sa kanyang ama. Ngunit kwestiyon ng mga senador kung bakit nakalagay din sa birth certificate nito na kasal ang kanyang ina at ama na si Angelito Guo. Don't use that word kasambahay kasi pinagluloko mo lang kami. Paano maging kasambahay yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? Maliban na lang kung si papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate. And what is the reason why would he lie? Yung birth certificate ko po, binigay po sa akin ng tatay ko nung hiningi ko po sa kanya. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po, nakalagay po doon, biological mother ko po ay housekeeper. At pasensya ka na, Sen Rafi, ayaw ko po sisihin yung tatay ko. Mahal ko po ang tatay ko. Wala po tayo, madam, wag niyo pong nilalayo yung topic. Wala pong kaming sinisisi rito. Ang sa amin lamang is trying to find the truth. Kinumpirma rin ng alkalde na kapatid niya sina Sheila Leal Guo at Seaman Leal Guo. Taliwas ito sa sinabi ng alkalde noong nakaraang pagdinig kung saan itinanggi nito na kilala niya ang dalawa. Ngunit makikita sa birth certificates ng mga ito na magkaiba ang petsa ng kasal ng kanilang ina at ama. Why would you lie about something like this? Bakit po kailangang magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check? Nakaraan po na Senate hearing. Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayaw ko po madamay pa po ang ibang tao. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros na chairperson ng komite, batay sa Philippine Statistics Authority, 2005 na at hindi 2003 na irehistro ang kapanganakan ni Mayor Guo. Wala rin anyang record ng kasal ang kanyang ina at ama at wala ring birth record. Na-question din ng mga senador ang pagkakakilanlan ng ama ni Mayor Guo na si Angelito Guo. Why would you say he's a Chinese national with a Chinese passport, pero ang nakalagay sa birth certificate mo ay Pilipino siya? So, naiintindihan mo ba kung bakit ang gulo-gulo po ng kwentong buhay nyo tungkol sa pamilya nyo? So, bakit? Your Honor, ayaw ko po magsinungaling. Ang tatay ko po ay Chinese at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Ayon sa PSA, may irregularidad sa naging late registration sa birth certificate ng alkalde dahil wala umano itong supporting documents. Doon sa incorporation papers, consistent na Chinese ang nationality ng tatay niya. Yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Mataas po ang posibilidad na hindi totoo yung salaysay niya nung nagrehistro po ng birth certificate. Nagsinungaling siya, nakasal siya kay Amelia. Opo. Tama? Posible po. Para sa akin, ang pag-analisa ko dito, nagsinungaling yung applicant eh. Yes. Para
yung kanyang mga anak maging Filipino. At pag Filipino ka, pwede kang bumili ng lupa, pwede kang magtayo negosyo, pwede kang kumuha ng passport, pwede ka rin tumakbo bilang mayor. Inungkat din ng mga senador ang pagkabata ni Mayor Guo. Mayor, may childhood photos ba kayo sa Bamban? Yes. Meron po, nung bata po ako, Madam Chairman, hindi po talaga uso cellphone. Pero sa nangyari po, meron po mga circulation po ng mga pictures ko po ng teenage life ko po sa Concepcion. I can provide po. Lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako na tatay ko. Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. Kasi kino-coach ka ng lawyers mo siguro. Ang playmates ko po doon sa farm ay yung mga dati po namin empleyado rin po. Pagbalik ko po ngayon araw, hahanapin ko po sila at sa susunod po na Senate hearing, isasama ko na lang din po sila. We want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other countries. Kasi parang scripted. Kasi I was born on this is what I can remember. And then when I ask you the same question, it's the same road. Samantala, itinanggi rin ng alkalde ang mga iniuugnay sa kanya na nangangasiwa umano ng kanyang negosyo sa Pogo. I have received a very reliable information that you have a live-in partner that manages the Pogo operations in your town. Your Honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Kasi Mayor totoo. sa isang bayan sa Norte. Opo. May kilala ka ba? Norte po, marami po ang kakilalang mayor po ng Norte po. Sa Pangasinan. Pangasinan, meron po. Alam ko na po, hindi nilink niyo po sa akin. Hindi ako naglilink sa'yo. Wala akong ano. Pero wala pong katotohanan. Nanindigan si Mayor Guo na wala siyang kinalaman sa Pogo at hindi ito ang dahilan ng kanyang pagtakbo. Hinamo naman ni Senator Raffy Tulfo si Guo na sumailalim sa lie detector test, bagay na handaan niyang gawin ng alkalde. Nais maimbitahan ni Senator Tulfo sa susunod na pagdinig si dating Bamban Tarlac Mayor John Feliciano na nag-endorse noon kay Guo sa pagka-mayor. June, sa pagdinig, sinabi nga rin ni Mayor Guo na hindi niya umano alam na may criminal records yung ilang co-incorporators ng Baofu compound, gaya nung kanyang naging kasosyo na si Huang Jiang na lumalabas na isa palang pugante mula China. Pagkatapos naman ng pagdinig, June, ay nagsalita rin si Mayor Guo sa mga miyembro ng media at sinabi nito na nanindigan siya na isa siyang Pilipino, hindi siya aalis ng Bamban Tarlac at hindi rin umano siya isang espiya. June, pagkatapos nga nitong hearing ay magkakaroon pa ng isang executive session ang Senate Committee on Women at magkakaroon pa muli ng isa pang hearing o ika-9 na hearing kaugnay ng issue. At yan muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, June. Kanina kasi sa pagdinig nga dyan, Harleen, parang lumawak pa yung mga usapin kasi sinasabi nga ni Senator Gatchalian na hindi kwento ang gusto niyang marinig at nagpapatunay yung mga dokumento doon sa parang sumasalungat doon sa mga sinasabi ni Mayor Guo na halimbawa doon sa kinikita ng negosyo ng kanyang ama at kinikita ng kanyang negosyo dito sa Pilipinas, parang hindi aakma doon sa laki ng mga perang pumapasok sa kanila. Parang gano'n yan na, Harleen? Tama ka, June, at sinabi nga rin kanina ni Senator Gatchalian na iba yung kwento sa mga dokumento dahil salungat yung ilan sa mga ikinukwento ni Mayor Guo kumpara doon sa mga ipinapakitang bagong dokumento ni na Senator Gatchalian maging ni na Senator Rizzo Hontiveros na nakuha nila mismo sa official records ng Philippine Statistics Authority at maging ng Securities and Exchange Commission, June. Kasi nga sa dokumento lumalabas isa siyang presidente ng kumpanya pero sinasabi niya hindi siya involved doon sa operasyon. Ganun ba yun? Tama ba, Harleen? Kanina, June, meron ding nabanggit na isang personalidad na planong imbitahan ni Senator Hontiveros sa susunod na pagdinig na sinasabi na siya yung isa sa mga kumbaga kasosyo o kasama ni Mayor Guo di umano sa ilan sa kanyang mga negosyo na pinapasok. Pero ang sinasabi ni Mayor Guo ay ginawa lamang niyang staff iyon o nag-aayos ng mga dokumento niya noon bago siya maging mayor at gustong mapasilip June ni na Senator Gatchalian at Senator Hontiveros kung posible bang merong conflict of interest o baka may pagkakataon o dumating o posible na nalabag ni Mayor Guo yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, June. Isa pang punto nga doon, Harleen, yung ipinasuri ni Senator Gatchalian, yung building doon mismo, no? Yung mga Pogo Hub doon. Kung nakita yung, kumbaga,
yung pagpapaano ito ginagawa, nakita na ito parang 6 na bilyong piso, yung ano pa lang, hindi pa kompleto. Parang may sinasabi siya, parang saan nanggaling yung mga pera? Parang lumalabas pa rito yung money laundering, Harleen. Jun, sinabi nga ni Senator Gatchalian na isa yan sa mga gusto pa nilang mas matalakay sa susunod na pagdinig, yung issue nung sa money laundering, dahil nabanggit din kanina, Jun, madagdag lang natin ni Senator Hontiveros sa base sa kanilang research ay yung ilang co-incorporators itong Baofu compound ay isa doon ay convicted na money laundering sa Singapore, at meron pang mga ilan doon sa kanila na may criminal records. Kaya isa yan, Jun, sa ating antabayanan kung mayroon pang mga bagong dokumento na ilalabas sa susunod na pagdinig. Oo nga, kasi lumabas marami ng issue hindi lamang doon sa Pogo, human trafficking, pati nga itong money laundering. Yan nating abangan. Harleen, maraming salamat. Harleen Delgado nagulat muna sa Senado. Kuminestyon ng mga kongresista ang ilang ahensya ng pamahalaan kung bakit hindi na-alarma ang mga ito sa pagdagsa ng Chinese students sa bansa. Isinagawa ang unang pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng tumaas na bilang ng Chinese students sa probinsya ng Cagayan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Hindi ba naging red flag sa inyo? Bakit ang daming gustong mag-aral sa Tugigaraw? Bakit? Ano bang magandang kurso na nandun na parang napaka-attractive? Every month we have the monthly visa issuances report. So in that specific report, nakalagay po yung kung ilan ho yung issuances. Now, we don't have, yun nga lang, in detailed information as to which schools they are enrolled in. Isinagawa ang unang pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng pagtaas ng bilang ng Chinese students sa probinsya ng Cagayan. Dumalo ang mga ahensya ng pamahalaang kabilang sa Interagency Committee on Foreign Students, gaya ng Commission on Higher Education, Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation, National Intelligence Coordinating Agency, Department of Foreign Affairs at Department of Education. Sa hearing, kwenestyon ng ilang kongresista kung bakit tila hindi nabahala ang mga ahensya ng pamahalaan sa biglang pagtaas ng bilang ng Chinese students sa lalawigan ng Cagayan. Sa ulat ng Bureau of Immigration, tumaas ang bilang ng mga foreign national kabilang na ang mga Chinese dahil sa muling pagbukas ng bansa kasunod ng COVID-19 pandemic. Gayun din, bunga ng pagsusulong sa Pilipinas bilang isang education hub sa rehiyon at maging ang kasunduan ng Pilipinas at China sa ilalim ng Duterte administration. Based on our analysis of the situation, number one, the Philippine government has been promoting the country as a regional and global education hub. And the Commission on Higher Education Study in the Philippines campaign has greatly helped boost the number of foreign students in the country. May ilang paraan upang makapasok ang foreign students sa Pilipinas sa pamamagitan ng student visa o kaya naman ay tourist visa na i-convert sa student visa. Sa ulat naman ng CHED, Indian nationals ang may pinakamataas na bilang ng foreign students sa bansa, kasunod ang Chinese mula 2022 hanggang 2024. Noong 2023, 5,921 ang Chinese students sa bansa at 5,334 naman ngayong taon. Nasa Metro Manila ang bulto ng Chinese students. Tinanong din ng CHED kung bakit maraming Chinese students sa Cagayan. If we will base it on our data, yung the general categories pa rin po ang ground nila for pursuing international study here in the Philippines, which is the English as a medium of instruction, quality institutions. On the part of Region 2, SPUP is one of our autonomous and regulated institutions, Madam Chair. And of course, affordability po siguro. Gayunman, tiniyak naman ng DFA na bunsod ng mga concerns sa seguridad sa pagdagsa ng foreign students sa bansa, hihigpitan pa nila ang regulasyon sa pagkakaloob ng student visa. You did find that a large influx of Chinese students will not be a security risk? In fact, our office and our undersecretary will be conducting an interagency committee meeting on visa concerns tomorrow, precisely to address these issues.
with a view to harmonizing the policies or maybe even revise the policies based on the security concerns that have been raised in the recent months. So we are taking very good note, sir. Don't Thank worry. you. And we seek to strengthen our visa policies and make it even stricter if need be, which is obviously needed. Samantala, itinanggi naman ng St. Paul University Philippines ang napaulat na may mahigit 4,000 Chinese students na naka-enroll sa kanila. Maging ang umano'y 1.2 million pesos na halaga ng tuition na sinisingil para sa degree kada foreign student, pinabulaanan din ng universidad. So for the students to complete their graduate school program, they are enrolled in at least 10 trimesters. So if we put together that $1,000 times 10 per trimester times 10 trimesters, that's only $10,000. So it does not reach 1.2 million pesos. Ayon naman sa Bureau of Immigration, lahat ng Chinese students na naka-enroll sa St. Paul University noong 2023 pumasok sa bansa gamit ang tourist visa at nagpa-convert lang sila sa student visa. All foreign students opted for Mode 2. So they came in using 9A tourist visa and converted to 9F. And based on our data for St. Paul's University for 2023, 1,464 only applied for conversion and 52 applied for extension. We have no data showing of the 4,600 students. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan na ng National Task Force for the West Philippine Sea ang sumbong ng mga mangingisda sa Zambales na umano'y paglalagay ng tubo ng mga Chinese sa gitna ng Bajo de Masinloc. Ayon naman sa Philippine Navy, maaaring magpadala ng barko sa lugar gumamit ng aircraft satellite o kaya ay sa tulong ng mga karatig bansa para ma-verify ang nasabing tubo. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. You could send out a ship, you could use aircraft, you could use satellite tracking. Maraming paraan. You could leverage our partners and ally. Maraming paraan para makumpirma ang sumbong ng mga mangingisda sa Masinloc, Zambales na umano'y may ibinaong tubo sa loob ng Bajo de Masinloc ang mga Chinese na nakahimpil doon. Ayon sa Philippine Navy, maaaring magpadala ng barko sa mismong bahura gumamit ng satellite tracking o kaya naman ay humingi sila ng tulong sa mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Bagamat natanggap na nila ang ulat mula sa mga mangingisda, wala pa silang kumpletong detalye ng sinasabing inilagay na tubo. Aantayin aniya muna nila ang investigasyon ng National Task Force for the West Philippine Sea sa ulat na ito. Sa ngayon, wala pa silang namomonitor na reklamasyon sa Bajo de Masinloc. There were reports of having some pipes spotted underwater, but we are still confirming this, and rest assured the National Task Force of the West Philippine Sea will come out with a pronouncement once confirmed. Ang Philippine Coast Guard wala pang kinukumpirma tungkol dito, pero iniimbestigahan na daw nila ang nasabing ulat. Well, first of all, our Coast Guard operatives hasn't really confirmed yet the presence of such pipe. No? But definitely we're looking into it. We're asking those people who had the experience, personal experience of seeing it and to locate that particular pipe. Sa ulat ni Mark Figueras, ang leader ng advance team ng civilian caravan noong isang linggo na nakalusot sa barikada ng mga Chinese vessel, 20 nautical miles ang layo mula sa bahura, nagsumbong sa kanila ang mga mangingisda. Nasa isang buwan na simula ng pagbawalan sila ng China na makalapit sa mismong bahura at nakita nila ang malaking tubo na inilagay ng mga ito. Yung huling nakausap ko po bago matapos yung namin doon, umalis kami, ang sinasabi nila sa akin, ginokol ko po yung mga tag-gobyerno natin. 1 month bago mangyari ito, dati nakakadikit pa sila ng around mga 100 meters, 50 meters sa Bajo de Masinloc. Ngayon daw po, tinaboy na sila, hindi na sila pinapayagan doon kasi nagkaroon na ng activity sa loob. So may nakabantay na doon, meron nang itinatay yung tubo sa gitna ng Bajo de Masinloc.
Samantala, tiniyak naman ng Philippine Navy na ipagtatanggol nila ang mga Pilipinong mangingisda at hindi nila papayagan ang pag-aresto. Kaya ng banta ng China na arestuhin nila at ikukulong ang mga pumasok sa kanilang inaangking teritoryo sa susunod na buwan. Not only the Philippine Navy but the entire government, the entire nation will not allow this based on the pronouncement of our Commander-in-Chief that this is totally unacceptable. It is not only a pronouncement given to us, it's also given to Japan and South Korea with the dynamics with China. But rest assured that the Philippine Navy supports the call of the Commander-in-Chief. This is unacceptable. It is not in accordance with international law. It has no basis. It has already been nullified by the Arbitral Tribunal. Ang Atinito Coalition hindi mapipigilan sa bantang ito ng China at magpapatuloy sila sa pagsasagawa ng mga civilian mission sa West Philippine Sea. Hindi tayo magpapatinag kasi sa harap ng Chinese bullying, mas importante. It's our moral obligation to speak up. Hindi option ang manahimik, lalo na kung alam natin na tayo yung nasa tama at lalo na kung inaagrabyado yung mga kapwa nating Pilipino, lalo na yung mga mangingisda na tinataboy sa sarili nating karagatan. Anya panahon na para sa mga ordinaryong mamamayan ng karatig bansa ng Pilipinas na claimants din ng West sa South China Sea na nakakaranas din ng pambubuli sa China ay lumabas na dahil kailangan ngayon ay international pressure sa China para matigil ang kanilang pambubuli sa lugar. Maging ang mga mangingisda sa Zambales ay hindi patitinag sa banta ng China at patuloy silang mangingisda sa West Philippine Sea. Ano man pong banta ng panganib sa amin pong kasubigan na pinagkukunan ng aming hanap buhay ay susuungin pa rin po namin at alam namin na ito ay legal naman yung aming paghahanap buhay. Hindi naman po kami gumagawa ng anumang bagay na illegal sa amin pong ginagawang pinagkakakitaan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghihintay pa ng official notification ng Department of Foreign Affairs ukol sa extradition request laban sa napatalsik na si Congressman Arnolfo Teves Jr. Sa isang opisyal na pahayag mula sa DFA, hinihintay pa nila ang desisyon ng Timor-Leste government ukol sa extradition request ng Pilipinas kay Teves. Nauna nang pinabulaanan ng abogado ni Teves na malapit nang ma-deport si Teves pabalik ng Pilipinas matapos na ma-deny ang hiling nito na political asylum sa Timor-Leste. Target ng Land Transportation Office o LTO na matapos ang nasa mahigit 11 million backlog sa mga plaka ng motorsiklo hanggang June 2025. Magsasagawa ang ahensya ng distribusyon sa iba't ibang lugar sa bansa para ipamahagi ang mga plaka ng mga tricycle. Ito ang balita ni JP Nunez. Yung motorsiklo kasi, laki ng backlog dati, no? Nung pumasok ang administration, Marcos administration, halos 12 million ang backlog. Nagpapatong-patong from 2014 onwards. So ngayon, catch-up mode tayo. Triple time na ang ginagawang trabaho ng Land Transportation Office o LTO sa kanilang plate making facility sa Central Office para matapos ang lahat ng backlog sa mga plaka ng motorsiklo. 3 shifts kada araw at 6 days a week ang ginagawang production ng ahensya para ma-produce ang nasa mahigit 1 milyong plaka kada buwan. Sa ngayon, meron pang nasa higit 11 million backlogs ang ahensya sa plaka ng mga motorsiklo simula pa noong 2014. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, target ng ahensya na tapusin ang backlog ng plaka sa motorsiklo hanggang sa June 2025. Ang utos ng Presidente by June 2025. Kailangan matapos na to, yung backlog sa motorsiklo specifically. No? Yung supply ho natin ng plaka, dire-diretso lang. For 2025, yung ating supply forecast, suportado naman ho tayo ng ating gobyerno, ng ating kongreso. Kanina, nasa 150 na mga tricycle driver at operator mula sa Quezon City ang binigyan ng plaka ng LTO. Ayon kay Asik Mendoza, imbis na pumunta sila sa opisina ng LTO at mabiktima pa ng fixer, ang ahensya na ang lumapit sa mga Tricycle Operators and Drivers Association o TODA.
pinili ng LTO na i-distribute ang mga plaka sa mga tricycle driver at operator dahil ginagamit nila ito sa paghahanap buhay. Nasa halos 3,000 na backlog sa plaka ng mga tricycle sa Quezon City ang hindi pa nai-issue ng LTO. Ayon sa ilang mga tricycle driver na na-issuehan na ng plaka, mas kampante na silang pumasada dahil iwas sa huli. Ang ilan sa kanila 2014 pa nairehistro ang mga motorsiklo at meron ding 6 years ago pero ngayon lang nakakuha ng lehitimong plaka. Oo, kasi pagka napadaan ka ng may operation, wala kang plaka, siyempre ang dating mo yun, kolorum ka. Sisitayin ka ngayon kahit may lisensya ka, kahit na ano yun, basta wala kang plaka. 6 years bago kami nagkaroon ng ganitong plaka. Siguro ito wala na itong kahuli-huli. Kasi dati yung temporary na plaka natin medyo may sita. Bukod sa Quezon City, magsasagawa rin ng distribusyon ang ahensya sa iba't ibang probinsya sa bansa kung saan nasa plano ng isunod ang mga tricycle sa Guimaras at Bataan. Samantala, ayon sa LTO, meron na lang 1.5 million na replacement plates sa mga sasakyan ang backlog ng ahensya at plano itong matapos hanggang July ngayong taon. Habang sa mga bagong sasakyan naman, wala nang backlog sa mga plaka. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So, sa nakikita nyo, talagang makakabalik na po tayo dun sa normal or original June to March cycle ng ating school calendar. Tuloy na ang July 29 na simula ng pasukan para sa darating na school year 2024-2025. Ito ang pahayag ng Department of Education matapos aprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rebisyon kaugnay sa pagpapadaling maibalik ang dating school calendar. Paliwanag ni Education Undersecretary Michael Poa, pagdating naman aniya ng school year 2025-2026 ay balik na ang June to March cycle na pasok ng mga mag-aaral. Is basically by school year 2024-2025, mag-i-end po tayo ng April 15, 2025. Pagkatapos naman po nun, magsa-start na tayo ng June 16, yung tentative date ng opening of classes for school year 2025 to 2026. At mag-i-end naman po yung school year 2025-2026 ng March 31. Aniya magandang hakbang na tapusin sa April 15, 2025 ang pasok para di na rin aniya ito nalalayo sa bilang ng araw ng pasok na naaayon sa itinakda ng batas. Maiksi at magiging highly compressed kasi ang pag-aaral ng mga bata ayon kay POA kung tatapusin agad ang pasok ng March 31. Sinabi ni POA na nagkaroon na rin naman ng konsultasyon bago pa maisapinal ang nasabing pagbabalik sa lumang academic calendar. Pagdating naman po sa mga teachers, actually as early as January, meron na talaga tayong consultations on reversion to the old school calendar o yung tinatawag nating June to March cycle. Not just with teachers but also with parents, student leaders and other stakeholders, even our field offices. Nakatakda namang maglabas ng department order ang DepEd hinggil sa bagong kalendaryo para sa susunod na pasukan. Kaugnay nito, kinumpirma ni Undersecretary Poa na hindi na matutuloy ang planong magkaroon ng klase tuwing Sabado, kaugnay ng desisyon ni Pangulong Marcos Jr. Since April 15 po yung magiging end ng school year 24-25, akma na po, nandun na po tayo sa pagdating sa ating school days. So hindi na natin kinakailangan magdagdag ng additional school days through holding Saturday classes. Sa pahayag na inilabas ng Presidential Communications Office, hindi pabor si Pangulong Marcos Jr. na papasok ang mga mag-aaral sa paaralan tuwing Sabado para lang makumpleto ang 180-day na school calendar. Sinabi ni Marcos na sa halip na matapos sa March 31, 2025, dapat ayusin ng DepEd ang school year na magtatapos sa April 15, 2025. Upang makumpleto ng mga estudyante ang 180 days nang hindi gumagamit ng Sabado para pumasok sa paaralan. Paliwanag ng DepEd na ang Saturday classes ay maaaring magresulta sa pagkapagod sa mga guro at mag-aaral at dagdag umano rin itong gastos para sa kanila. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Pinamamadali na ng ilang mambabatas at grupo ng mga manggagawa ang pagkasabatas ng aumento sa sahod. Nakatakda namang konsultahin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga manggagawa at mga employer ugnay sa wage hike sa National Capital Region. Samantala, tinunigsan ng ilang mambabatas at grupo ang pahayag ni Gadon na haka-haka ang kahirapan sa bansa. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Isa batas, 150, pataas. Muling nanawagan ng ilang mambabatas na kabilang sa Makabayan Bloc, gayon din ang ilang grupo ng manggagawa para sa pag-usad ng panukala sa aumento sa sahod. Nasa 150 hanggang 750 pesos kada araw ang mga proposed legislated wage hike na inihain sa House of Representatives. Ngunit hindi pa nakalulusot sa House panel ang kahit isa sa 3 panukalang dagdag sahod. Ito ay kahit pasado na sa Senado ang 100 pisong dagdag sa minimum wage. Paliwanag ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro, napapanahon ang salary increase dahil patuloy na nagtataasan ang presyo ng mga bilihin, kuryente at tubig. Kahit na siguro naka-recess tayo sa mga susunod na mga araw, ay dapat na i-finalize na ang panawagan nga ng mga manggagawa dito ay tama na, no? Yung mga debatehan, nakita na natin yung rationale, significance ng salary increase. Now na. Binigyang diin naman ni Kabataan Party List Representative Raul Daniel Manuel ang mga bagong nagtapos sa eskwela na madadagdag sa bilang ng mga manggagawa at magtitiis sa mababang sahod. Nagtutulak-an niya ang mababang sweldo sa mga bagong manggagawa na magtrabaho sa ibang bansa. Ayaw po natin na magpatuloy ang ganitong sitwasyon sa ating bansa na ganito ang labor situation na ipapamana natin sa mga kabataan. Kaya naman dapat hindi na po patagalin na aprubahan sa Antas Komite at mabilis din na may akat ito sa plenaryo para maaprubahan na rin ng Kamara ang kanyang bersyon ng wage increase para sa ating mga manggagawa. Daing rin ang mga grupo ng manggagawa ang agarang resolusyon sa mga pagdinig at pagsasabatas ng dagdag sahod. Walang rason kung bakit ganun kabagal. Kung napakabilis nga nung pagpasa ng Maharlika Funds at saka yung pagtulak ng Chacha, ano pa kaya yung sahod kung saan milyon-milyong manggagawang Pilipino ay nangangailangan nito. Ang kagyat na kailangan talaga ngayon ay yung legislated wage increase across the board for all workers in the private sector in the Philippines. Inanunsyo naman ng Department of Labor and Employment na sisimulan na nila ang serye ng konsultasyon sa mga sektor ng manggagawa at employer. Layon ditong pag-usapan ang susunod na round ng wage hike sa National Capital Region. Isasagawa ito bukas at ika-4 ng Hunyo habang ang public hearing ay nakatakda sa ika-20 ng Hunyo. Pagkatapos nito ay magdedesisyon ang NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board kung angkop ang gagawing adjustment ng minimum wage sa rehiyon. Samantala, nagbigay rin ng reaksyon ng ilang mambabatas at grupo ng mga manggagawa laban sa pahayag ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon na haka-haka lang ang kahirapan sa bansa. Yan po ang problema kapag ang nasa posisyon sa gobyerno ay hindi alam yung kanilang trabaho. Yun po yung malinaw doon. Nagsasabi ng mga insensitibo na mga salita at saka anti-poor statements talaga. Si Gadon, matagal ko na siya sabing clown yan, payaso yan. At yung pagkatalaga sa kanya ni Bongbong Marcos, nagpapakita lang na hindi seryoso si Bongbong Marcos talakayin ang problema sa kahirapan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Miyerkules. Salamat po at shout out kina Kibi Nonawa at Joselito Cajes Salise at si Remy Balage. Gayon din kay Chiba Tatsky, Sandra Anquilian at Don Nesola. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 10:23 na nagsasabi,
isang paglilibang sa mangmang ang paggawa ng kasamaan, at gayon ang karunungan sa taong nag-uunawa. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.